Kumusta? Magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa inyong lahat, no? Maraming salamat po mga subscriber, mga viewers, share at commentator sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating munting YouTube channel. So marami po ulit ng marami and God bless. So ngayon mga ka-farmers ay nandito naman po tayo uli sa ating taniman ng talong, kung saan sinikisik na po natin pati ang ating ampalaya at saka kamatis. Okay, welcome back sa ating panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang po sa Ka-Amazing Farming. So ang talking point po natin mga ka-farmers ay patungkol po sa fruit shoot borer, and then pagsagot po sa problema po ng ating isang kaibigang farmers sa fruit shoot borer. Sabi niya, susuko na ako ka-farmer, pero pag halimbawa ay ako'y matutulungan mo kung anong mga techniques mo sa pag-control po ng fruit shoot borer sa talong, gagawin ko po, at saka bumili daw siya and then i-apply daw niya. Kasi napagsabi niya mga ka-farmers, sa 2 hektarya daw niyang taniman ng talong, makaharbis siya ng mga 3,000 kilos, ay ang good ay nasa 200 kilos, 300 kilos lang daw. Sabi niya, lugi na ako, lalo pa ngayon ka-farmers ay sobra pang mura ang presyo. And then sabi niya, parang 1 linggo na daw napabayaan na at hindi na niya inanuhan kasi parang lalo lang daw siyang lulubog sa lugi. So mga ka-farmers, kawawa naman po, no, pag hindi natin bahagian ng ating kalaman. So ngayon ka-farmers, sasagutin ko na po kung ano ang technique ko, and then tinatawagan pa kita kahapon sa na yan ang gagawin mo, at tapos yun po ang gagamitin mo. So ngayon gawan pa natin ng video, baka hindi lang ikaw ang nakaranas ng ganyan, baka yung mga iba nating mga farmers dito hindi lang nagtanong, baka nahiya lang. So para po sa kalaman sa lahat, gawan po natin ng video mga ka-farmers, no, kung paano po natin kinokontrol. Okay, so ngayon mga ka-farmers, samahan nyo ako, baka meron tayong makita dining pag-atake, no, sa fruit shoot borer, kung anong gagawin natin. Para masundan niyo mga ka-farmers, i-demo ko po sa inyo ang gagawin kong una, first tip mga ka-farmers, pag once na makita natin. And then pangalawa mga ka-farmers, ito mga ka-farmers, meron tayong nakita. So ka-farmers, ito ang problema mo, no, nalalanta ang talbos. Tama ka sa mo. So ang gagawin natin mga ka-farmers, ito may butas din ni banda, babaan natin ang pagputol. And then yung lahat mga naputol dito mga ka-farmers, pwede natin ilagay, no, sa plastic o cellophane na walang butas. So mamamatay sila mga ka-farmers. And then yung mga bungang may tama, ganon din. Hanap tayo ng mga bungang may tama. Mga bungang may tama, para mabigyan ko kayo ng explain patungkol dyan kung paano natin i-control bunga. Yan mga ka-farmers, may fruit shoot borer pa. Ito may nakita ako nasa gitna mga ka-farmers. Ito and then meron pa sa bunga. Okay, so bakit to nagkaganito mga ka-farmers, bakit ganito deform ang kanyang bunga, no? Maging slight ito siguro ganyan. Bakit ganito ang hitsura niya, no? Bakit nalalanta ang talbos at bakit ganito ang bunga? Kasi maliit pa lang ang bunga nito ay inaatake na po siya ng fruit shoot borer. And then ito, bakit nalalanta? Kasi kinakakat po ng uod ang talbos. So tinutusok ng uod mga ka-farmers dahil hindi na makapag-supply ng tamang tubig din pagdating sa sobrang init o sakit ng sikat ng araw, malalanta po siya. So ang pagtanong mga ka-farmers, paano natin gawin parang madali lang po natin ma-minimize o makontrol ang mga feasting insekto na yon. So ngayon mga ka-farmers, ang ituturo ko po sa inyo, ang ididemo ko po sa inyo, lahat ng mga ganito tatanggalin nyo, putulin. Lahat ng mga bungang may tama katulad ng nakikita nyo, alisin, and then isilid sa sako. Huwag hayaan, no, na nalaglag din sa gitna, no, and then itapon.
Tapos apply ka. Una, pwede Exalt or Pre-Baton, pwede Gold or Proclaim of Tea. So ganyan lang mga ka-farmers. Sa dalawang spray mo lang makakaani ka na uli ng maganda pagdating sa 10 araw. Kasi pag ganitong edad, pag once na matanggal mo ang mga bungang may tama, madali lang po itong lumaki yung mga bungang kasunod, yung mga ganito kalaki, madali lang. So yun po no mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko po sa inyo patungkol dyan. So sana po mga ka-farmers ay may natutunan po kayo no kung paano natin alisin ang mga may damage. Pag halimbawa ito yung talbos na ito yung natatamaan, putulin lang. Pag itong makita mong bunga na ganito, alisin lang, isulod sa sako at huwag hayaan na iwan lang sa gitna ng taniman. Kasi ang uod sa loob ng talong, bunga ng talong lumabas, gumapang at mananira ulit. And then pag mag-spray tayo mga ka-farmers una, pag halimbawa Pre-Baton, i-follow lang po natin ang dosage. Pwede tayo kung halimbawa ang nakalagay 10 to 15 ml, yan, i-follow mo 15 ml kung marami na ang atake. Kung halimbawa hindi masyadong marami, 10 ml. Example lang na mga ka-farmers kung halimbawa Exalt o ito 12, pwede ka sa 10 ml din. So ikaw na bahala mga ka-farmers, mga ka-viewers, monitor kung gaano kalala ang pag-atake, no? So yun lang po siguro ang ma-share ko po sa inyo patungkol diyan. Kung halimbawa ka-farmers ay ang gamit mo ay Benevia, example lang 25 ml hanggang 30 ml. So ikaw ang naka-monitor kung gaano nakalala o kaano ang damage. So pwede ka sa 25, pwede ka din sa 30 ml. So yun lang mga ka-farmers. And then spray ka pailalim sa dahon, pataas, no? Basahin ang ilalim ng dahon, basahin ang itaas. Parang sigurado na mapatamaan natin no ng husto ang mga dahon sa ilalim, pati mga sanga o puno mga ka-farmers, mga ka-viewers, para po sa pag-control ng festing insekto na yon. Kasi hirap silang i-control mga ka-farmers pag hindi natin alam ang tamang pag-spray. So ang tamang pag-spray, kailangan mabasa ang ilalim ng dahon, lalo na sa mga talbos o mga bagong bunga, para may protection ang ating mga bagong bunga. Kung hindi natin lahat nakuha mga ka-farmers pag alis ng mga bunga o pag alis ng mga talbos, at least mga ka-farmers no, natin, maprotektahan ang mga bungang maliliit para sa kanilang paglaki. Okay, ganyan lang kadali at kasimple mga ka-farmers ang ating pamamaraan sa pagkontrol sa pesting insektong uod na yon na crochet borer na umatake sa talbos at saka sa mga bunga. Kita nyo ang kondisyon. So may napansin tayo din yung mga ka-farmers. So yung atin pinapatanggalan po natin, no? And then hindi pa tayo nakapag-spray, baka mamayang hapon makapag-spray na tayo, no? So yun lang po ang ma-share ko sa inyo mga ka-farmers, mga ka-viewers patungkol diyan. So ka-farmers na nagtatanong, na tinatawagan natin na yun lang ang gagawin mo. Nagawa ako ng video uli para hindi lang sa inyo, para rin sa mga farmers natin ng talong na nakakaranas sa ganitong problema. So yun lang siguro po ang may share at may bahagi ko po sa inyong kaalaman sa umagang ito patungkol po sa simpleng pamamaraan sa pagkontrol po ng crochet borer. Okay, so kung problema mo mga ka-farmers ang crochet borer sa talong na umatake sa bunga at talbos, sana nga ito na ang video na nakatulong sa inyo. Okay, so bago tayo magtapos, may love shoutout po uli sa lahat nating mga viewers, subscriber, share at commentator. So sa inyong lahat at inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. Bye bye and God bless. Happy watching.